Shalom, shalom. Happy morning po again. Nandito po ako sa McDonald's. Glory to God. So, yan na po yung order ko. This is mine. Oh, thank you. Sorry, man. So, yan. May order na ako ng McDonald's. Hopefully, everything is good. Glory to God. So, yan po ang ating breakfast. Okay, yan po yung gym dito. Malaki po yung gym na yan. Mayroong pool, malaking gym. Maganda pong gym yan dito sa Cebu. One of the best gym na makukuha mo dito sa Naval Fleet around the world. Yan, maganda po yan. Meron silang massage machine, so and so. Okay, so praise God, nakakuha na tayo ng breakfast sa McDonald's tayo. Babalik na tayo doon sa ating boat. So Bible verse for today po, makuha po natin sa little bit background back. Yan, Bible verse for today, Psalms 107:29. Sabi po doon, He make it the storm. Sino po yung He? Siyempre ang Diyos. Ang Diyos lang po makakagawa niyan. Remember Jesus Christ, He calmed the storm. You know, I think He did it once ba or twice? I think multiple, yeah, maybe more than one. You know, He did it more than one, calm the storm, because yeah, story of Jesus. So I believe so. So He, that's God, okay, because only God can control the ito po yung tinatawag nating yun nga, tulad ng wind, storm, earthquake, mga things of this world na hindi kayang gawin ng tao. Ang Diyos lang naman po makagawa niya. Kaya yan, ito talk about God. He make it the storm calm so that the waves thereof are still. So nangyari ito in the life of Jesus. Remember, takot na takot yung mga disciple, at si Jesus Christ, He is very calm in the boat. Kaya sinabi ni Jesus, where is your faith? At pinahinto ni Jesus Christ yung storm. At doon, anong naging results? So syempre, hindi nawala yung takot nila kasi Jesus calmed the storm. Okay, so importante po yun, no? Sa verse na ito, it's all about Jesus Christ. He calmed the storm. Kaya kung meron kang storm in life, you're going to Jesus Christ. Kailangan kay Jesus Christ ka pupunta, kasi only God can calm the storm. Okay, hallelujah, and make it still. Then are they're glad. Yung po yung nangyari sa mga disciple, they are glad, they be quick, so He bringeth them unto their desired heaven. Okay, so praise God, no? So bagyo ngayon sa Pilipinas. So pag bagyo, anong gagawin natin? Manalangin tayo. Kanino? Sa Diyos. Huwag sa Diyos-Diyosan, huwag sa mga santo-santo, huwag sa sarili. Bakit gino-Diyos mo na rin yung sarili mo? Sinasabi mo na kaya mo ito, kaya ko yan, you know? Nagmamalaki ka. Hindi. Si Jesus Christ po. Okay, lapit po tayo sa ating Panginoon. He can bring salvation. Kaya nga pag ikaw ay kay Kristo, always winner. Lagi tayong panalo pag tayo kay Jesus Christ. Kasi even in the pinakapangit na mangyari sa buhay natin, alam natin tayo ay ligtas, di ba? Minsan yun ang kalooban ng Panginoon. Kunin na tayo. Tulad ni Uncle Raul, namatay. Marami palang namatay ngayon, napansin ko all this week. Si Susan Amartorio, ang dami pong namatay, nakita ko sa Facebook. Kaya po iba talaga po pag tayo ay may Jesus Christ sa ating buhay. Makasigurado po tayong tayo po ay ligtas. Condolences po sa mga namatay. Okay, at meron po akong isang
na paste na comment galing kay Barnes. Maganda po yung sinabi niya. Tignan po natin. Sabi niya po dito, yan ang sabi ni Barnes. But comment niya dito sa teksto na to: God can calm down the tempest of the soul. He can make the mind which was heaving and tossed. Biro mo yan, no? Siya magbibigay ng peace of mind ng Diyos. Kaya nang gawin ng Diyos yun, syempre, no? Like the ocean when anguish on account of guilt, and when we tremble in view of the coming judgment. Ano yun? Yung soul nga po natin, yung sinasabi natin na ang Diyos nga magliligtas. Okay, alam nyo po, sa buhay na ito meron po mga bagay na hindi po mga nangyayari. Minsan may mga tao na i-give you a bad mood. Nangyayari po yan, no? Recently nangyari po yan sa akin, pero Jesus can calm my storm. At anong ginawa ko, yung nangyari yun sa akin, no? Recently nag-worship lang ako sa Panginoon, nawala na yung problema ko. Nagkaroon ako ng maayos na pag-iisip. Kung nag-aaway kayo minsan kung sino man may kaaway ka, minsan mag-worship ka lang sa Panginoon, magbasa ka ng Word of God. Very effective po. Magkakaroon po kayo ng peace. Totoo po yan, sinasabi ko po sa inyo, no? Hindi po ako nagbibiro. I-try nyo po. Pagka you have a bad day, wala kang kapayapaan, gulong-gulo, kasi yan ang ginagawa ng diablo, Talaga, totoo to, sa atin. Pag wala kayong kapayapaan, magulo ang isip nyo, wala kang direction, magbasa ka ng Bible, manalangin ka. Definitely, sasabihin ko sa inyo na makakarma yung inyong pag-iisip. Sinasabi niyo dito, patuloy tayo. As the calm as the ocean is when his state of perfect repose. God can do this, and none but God can do it. So mahalaga po yun. None but God can do it. And Jesus do still the aggregation of the guilty soul as he did the waves of the sea. This prove also that he is divine. Ayun, nagpapakita nga na si Kristo, he is divine. Bakit? Tulad ng sinabi ko sa inyo, only God can control the natural environment, dito sa mundo. Only God can do that. So praise God again. Alam kong bagyo sa Pilipinas, but don't worry, just pray, trust in the Lord. Okay, we need Jesus Christ every day, man. Telling you, every day we need peace, we need joy, we need Jesus. Dahil nandito ang diablo, may mga taong magugulo, gusto mo ng kapayapaan, ginugulo ka, nandito yung impluwensya ng diablo, gusto kang sirain. Kaya talagang kailangan po natin ng Panginoong Yesus, kasi ang diablo talaga po ay kumikilos din. Kaya kailangan din po tayong manampalataya sa ating Panginoong Yesus. You must have Jesus Christ in your life. Okay, kasi nga ito po ay natural lang po sa buhay po natin. Okay, so don't be worried, trust the Lord, and everything will be well. Basta't kasama mo ang Panginoon, sigurado ako na alam na yan ng mga pastor, ng mga Christian, na ikaw ay may kapayapaan. Amen. Dahil kasama mo nga ang ating Panginoong Jesus. So again, thank you for watching. God bless you. Sino man po ang makanood ng video ito, pagpalain po kayo ni Lord. At happy morning po muli dito sa Japan. God bless you po. At alis na naman po kami. Pupunta na naman kami ng dagat for 10 days. After that, punta kami po sa Korea. Doon po kami, dahil yung barko namin ay mag-shipyard po. So thank you. God bless you. Hallelujah. Shalom, shalom. And I pray that the Lord bless you, keep you, face shine upon you, and be gracious to you, and give you His peace. Okay, yun nga. Shalom. Prince of Peace. Sino po yun? Our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you po. God bless.